Minsan, tinatanong ko ang aking sarili, may mga bagay ba tayo nakikita o nararanasan sa panaginip na hindi lamang basta guni-guni? Mga pangyayaring tila humahawi sa tabing na naghihiwalay sa ating mundo at sa kabila nito, ito ang kwento ng isang gabi na hindi ko talaga malilimutan. Isang karanasang hanggang ngayon nagpapakilabot sa akin tuwing naalala ko. Ako ay may kakaibang katangian pagdating sa panaginip. Kadalasan, alam kong nananaginip lang ako, pero ang pakiramdam ay totoo at buhay na buhay. Minsan, parang nanonood lang ako sa gilid, pero may mga pagkakataon na ako mismo ang naroon, nakakaramdam ng hangin, ng lamig, at ng takot. At ang mas nakakatakot pa, may mga pagkakataon ang nakikita ko sa panaginip ay nagkakatotoo makalipas ng 6 na buwan, ng eksakto at walang pagkukulang. Ngunit ang nangyari noong gabi niyon ay naiiba sa lahat. Pakiramdam ko ay hindi lamang ito panaginip. Pakiramdam ko, inilipat ang aking diwa sa ibang dimensyon. Nasa Lagunoy, Camarines Sur kami noon ng aking tiyo Carding. Galing kami sa aming lumang bahay na nakatayo sa tuktok ng isang matarik na burol. Alam na alam ko ang bawat kurba at bawat puno sa daang iyon. Sumakay kami sa isang lumang motorsiklo at bumaba mula sa burol. Parang may bibilihin lang sana kami sa maliit na tindahan sa paanan ng kabundukan. Pero nalumiko kami sa pamilyar na daan, doon nagbago ang lahat. Sa halip na makita namin ang karaniwang pamayanan at mga kapitbahay, parang hinipan kami ng hangin at dinala sa isang lugar na hindi ko kilala. Lumingon ako pabalik. Nakikita ko pa rin ang aming bahay at ang dinaanan namin kanina. Tahimik at payapa na parang walang nangyari. Pero sa harapan namin, ibang-iba na ang tanawin. May mga tindahang gawa sa kahoy at kawayan na nakahanay. May mga tao naglalakad na hindi ko kilala. At ang hangin ay may amoy na luma at mapanglaw. Parang tinangay kami ng agos sa tapat pa doon. Naglakad-lakad kami, nagmasid, at pakiramdam namin ilang oras kami nagpalipas ng oras sa lugar na iyon. Masaya kami noon. Walang kaalam-alam na kami nakapasok sa isang bitag. Nang magpasya kaming umuwi, sumakay na ulit kami ng motorsiklo. Sa aming lugar, nahati ang daan sa mga bahagi na tinatawag namin Section 1, 2, and 3 na nakapalibot sa burol. Sana ay dumiretso kami pa itaas patungo sa Section 1, pero tila nilalaro kami ng tadhana. 3 beses kaming umikot-ikot, paitaas at pababa, at paulit-ulit kaming bumabalik sa parehong sangang daan. Wala kaming mahanap na daan palabas, na para bang tinatakpan ng isang hindi nakikitang pader ang aming dinadaanan. Sinubukan naming dumaan sa Section 2, pero ganun pa rin. Paulit-ulit at walang matagpuan. Sa pangatlong pag-ikot, nakita namin ang isang magkasintahan na nakamotorsiklo rin at paakyat ang dandaan. Sumigaw kami at kumaway upang humingi ng tulong o direksyon. Ngunit parang mga anino lang sila. Hindi kami narinig at patuloy lang sila sa pagmamaneho na parang walang kaming naroon. Nang lumipat kami sa daan ng Section 3, doon bumigat ang hangin at umitim ang langit. Nakaramdam kami ng matinding panghihina. Parang unti-unting inaalis ang lakas at hininga namin mula sa loob. Bumagal ang takbo ng motorsiklo hanggang sa bigla itong tumigil at mamatay ang makina, na tila may mga ugat mula sa lupa na kumapit sa mga gulong nito. Habang naguguluhan kami at sinusubukang ayusin ang sasakyan, may lumabas na isang matandang babae mula sa dilim. Kumakaway at parang inaanyayahan kaming lumapit. Sa paniniwalang makakatulong siya, lumapit naman kami.
Ngunit sa sandaling hawakan niya ang aking braso, parang tinamaan kami ng sumpa. Biglang dumilim ang aking paningin at nawalan kami ng malay. Na magkamulat kami, nasa loob kami ng isang napakaluma at napakaruming bahay na gawa sa bato at kawayan. Nakatali at nakakulong kami sa hawla na gawa sa matitibay na bakal. Sa aming harapan ay dalawang matandang babae, mga mangkukulam, walang duda. Ang kanilang balat ay kulay luntian at kulubot. Ang mga mata ay mapula at nanilisik. Nakasuot ng maruming itim na damit at matataas na sombrero. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng kasamaan. Nakikita ang mga sira at matatalim na ngipin. Sa gitna nila ay isang napakalaking itim na kaldero na kumukulo sa apoy. May hinahalo sila sa loob. Isang halo na kulay itim at kayumanggi. Malapot at mabaho. Walang awa nilang pinainom sa amin ang nilalaman ito. Wala itong lasa, pero ang tekstura ay hindi ko makakalimutan. Parang pinaghalong dugo at malagkit na lugaw. May mga buo-buong bahagi na parang laman o ugat na kailangan ko pang nguyain habang nilulunok. Parang dinuguan na may halong malagkit at may mga bagay na hindi ko maipaliwanag kung ano. Sa bawat lagok, nararamdaman ko ang paghihina ng aking katawan. Parang hinuhugop nila ang aming buhay at lakas. Ng mga sandaling iyon, gising pa naman ako sa totoong buhay. Alauna ng madaling araw noon dito sa Maynila. Kahit hindi ako masyadong inaantok, nanginginig ang aking buong katawan at pakiramdam ko na doon pa rin ang diwa ko sa lumang bahay na iyon habang ang katawang ko ay nakahiga sa kama. Bigla, sa likuran namin, sa loob ng hawla, may lumitaw na isang kumikinang na liwanag. Isang lagusan o portal. Naggulat ang dalawang mangkukulam. Napatigil sila at nagsimulang bumulong ng mga sumpa habang unti-unting lumiliit at humihina ang liwanag. Sa huling pagkakataon, nagkalakas loob kami at tumakbo papunta sa liwanag bago pa ito tuluyang magsara. Ang huling nakita ko sa kanila ay ang kanilang mga mukha. Galit na galit, puno ng puot, at nanunong pangahanapin kami kahit saan man kami magtago. Ang labas ng lagusan ay malabo at parang ulap. At nang tumapa kami doon, bigla akong nagising sa aking kama. Hindi ko makakalimutan ang pakiramdam. Ang buong katawang ko ay basang-basa ng pawis. Sobra na tumagos pa ito sa kumot at sa sapin ng aking higaan. Itong kauna-unang pagkakataon na nangyari ito sa akin. Makalipas ang ilang linggo, nakausap ko ang asawa ni Tio Harding na naiwan sa probinsya. Ikinuwento ko ng maikli ang aking karanasan at sinabi kong nagising ako na basang-basa. Nandaki ang kanyang mga mata at sinabing, "Ganon din si Carding noong gabing iyon. Nagising siya na basang-basa at nanginginig, pero hindi niya maalala kung ano ang kanyang napaginipan." Meron akong tarot card na tinuturing kong proteksyon. Paniniwala lang, pero mahalaga ito sa akin. Lagi ko itong nilalagay sa ilalim ng aking higaan. Napansin ko na noong nagising ako mula sa nakakatakot na pangyayaring iyon, hawak-hawak ko ng mahigpit ang card na iyon sa aking kamay nang hindi ko namamalayan. Mula noon, hindi ko na ito inalis. Nandyan pa rin ito sa ilalim ng aking higaan, nagbabantay. Naniniwala ako na marahil ang card na iyon ang dahilan kung bakit nakalabas kami sa lagusan at nakabalik sa mundo ng mga buhay. Alam ko lang, sa mga kabundukan ng Camarines Sur, may dalawang matandang babae na naghihintay pa rin. Naghihintay na bumalik kami. Madalas nating marinig ang mga biro tungkol sa mga lokal na mangkukulam. Nasa Siquijor ba lang ba umiiral ang kulam? O kapag lumabas ba ng Pilipinas, nawawala ng kapangyarihan nila? Ito ang mga tanong na madalas itanong ng mga tao na tila nagdududa ba kung totoo ang ganitong kapangyarihan
o sadyang nagkataon lang ang mga pangyayari. O kaya naman, may siyentipikong paliwanag ang lahat. Ngunit may katotohanan na kailangan malaman ng lahat. Hindi nalilimatahan ng distansya o hangganan ng bansa ang itim na mahika. Lalo na kung ang gumagawa nito ay hindi lamang sanay sa ating mga katutubong pamamaraan, kundi nakapag-aral na rin ng mga lihim na sining mula sa mga mangkukulam ng Romanya, Mexico, at ng mga Neo-Gitano. Ang mga ito ay higit na mapanganib at nakakatakot. Marami pang ang dayuhan ang naglalakbay hanggang sa malalayong lugar sa Europa upang hanapin ang mga gurong ito dahil kilala sila sa pagiging mahusay at walang kabiguan. May mga lihim na samahan o coven na nagtuturo na rin sa mga Pilipino ng ganitong uri ng mahika. At kapag nakatawid ka sa landas ng isa sa kanila, tiyak na walang mabutang maidudulot ito sa iyo. Ang kwentong ito ay naganap noong unang bahagi ng taong 2017. At hanggang ngayon, nakakapangilabot pa rin ito tuwing maalala ko ang lahat ng detalye. Upang mapangalagaan ang kanilang pagkakakilanlan, gagamitin ko ang mga pangalan na Rodel, Noynoy, at Charina. Si Rodel at Noynoy ay magpinsan. Si Charina naman ay ang asawa ni Rodel. Ngunit may isang lihim na nakatago sa kanyang puso. Matagal na niyang hinahangad si Noynoy. Isang pag-ibig na bawal at hindi dapat mangyari. Isang klasikong kwento ng damdamin na hindi maitutuwid. Hindi na nakayanin ni Rodel ang simpleng pamumuhay dito sa Lagunoy, Camarines Sur. Kaya naman, nag-aral siya sa TESDA at kumuha ng pagsasanay tungkol sa pag-aalaga ng mga bubuyog. Matagumpay siyang nakapagtapos at dahil sa kanyang kasipagan, nakakuha siya ng pagkakataong magtrabaho sa ibang bansa, sa New Zealand. Dahil dito, naiwan si Charina sa probinsya upang alagaan ang kanilang dalawang anak. Bago umalis, pinagkatiwalaan ni Rodel ang kanyang pamilya sa pangangalaga ng kanyang pinsan na si Noynoy. Dahil sa pag-aakalang matalik silang magkaibigan at mapagkakatiwalaan. Isang taon matapos umalis si Rodel at manirahan sa malayong lupain, doon nagsimula ang sumpa at mga pangyayaring yumani sa kanilang buhay. Sa simula, nakatanggap si Charina ng mga mensahe mula sa kanyang asawa. Kwento ni Rodel, madalas siyang nakaramdam ng matinding sakit ng ulo na tila binibiyak ang kanyang bungo. May mapagkakataon din na kahit busog naman siya, bigla na lang sasakit ang kanyang tiyan ng labis. At may mga gabi na susuka siya ng dugo. Unti-unti siyang nanghina at nagbabago ang kanyang pag-uugali. Sinabi niya sa asawa na nagpagkasulat na siya sa mga doktor at nabigyan naman ng gamot. Ngunit labis siyang nalulungkot dahil sa halip na may uwi o may padala niyang kanyang kita, napupunta lamang ito sa mga gamot at pagsusuri na tila wala namang epekto. Ang mga magulang ni Charina ay kilala sa pagiging mapamahiin at maingat sa mga bagay na hindi nakikita. Nang marinig nilang kalagayan ng manugang, agad nilang hinala na may masamang mata o inggit na nakabantay sa kanilang pamilya at sadyang sinumpa ang mag-asawa. Ngunit si Charina, na sadyang makabago ang pananaw, hindi naniniwala sa mga ganitong bagay at pinagsawalang bahala ito. Gayunpaman, napansin niya sa sarili ang isang pagbabago. Unti-unti na siyang nawawalan ng gana na kausapin ang kanyang asawa. Minsan, kahit tumawag o mag-video call itong si Rodel, ayaw niyang sumagot o makipag-usap. Ang damin lamang ng kanyang isip ay ang trabaho ng asawa at ang perang dapat sana ay ipapadala nito. Sa kabilang banda, si Noynoy ay halos araw-araw na pumupunta sa bahay nila Charina. Madalas siyang magdala ng pagkain, tumutulong sa mga gawaing bahay at nakikipaglaro pa sa mga anak ng mag-asawa. Para bang siya nang tumatayong ama at asawa doon sa tahanan. Lalong lumakas ang hinala ng mga magulang ni Charina
na may namamagitan na sa kanilang anak at kay Noynoy dahil sa sobrang lapit at pag-aalaga ng binata. Dahil sa pangamba, lumapit sila sa mga albularyo at manggagamot upang humingi ng payo. Ayon sa kanilang nakausap, may isang masamang diwa na palaging nakabuntot at nakapaligid kay Charina. May gumagawa daw ng masama sa kanya, ngunit hindi matukoy kung sino at bakit. Ayaw nilang isipang si Noynoy ang may kagagawan dahil kilala nila ito bilang mahinahon at mabait na tao. Nakuusap din nila si Rodel sa telepono at halos hindi na nila ito makilala. Payat na ito, laging malungkot, at tila wala na sa sarili kahit sa trabaho. Kinuwento ni Rodel na gabi-gabi siyang binabangungot, nawawala ng ganang kumain, at madalas makarinig ng mga bulong at kakaibang tunog na tila galing sa kawalan. Dinala siya sa mga espesyalista doon sa New Zealand, at ang payo lamang ay kailangan niyang ayusin ang kanyang oras ng pagtulog at pamumuhay. Binigyan siya ng mga gamot at payo upang bumalik sa dati niyang anyo at lakas. Sinunod naman ni Rodel ang lahat ng ito, ngunit lalong lumala ang kanyang kalagayan. Sa puntong ito, malinaw na ang apat na pangunahing palatandaan ng pagkakulam ay naranasan na ni Rodel. Subalit matigas pa rin ang kanyang paniniwala. Akala niya, dala lang ng pagod dahil sa trabaho at hinahanap-hanap pa niya ang kanyang pamilya at bayan. Lumipas ang 2 buwan, nabilitan siyang umuwi ng Pilipinas. Hindi na siya makapagtrabaho na maayos at hindi na rin kaya ng kumpanya na padadaliin pa siya sa kanyang kalagayan. Dahil sa kanyang trabaho bilang tagapangalaga ng mga bubuyog, natakot ang mga may-ari na baka makapinsala pa siya sa mga alagang hayop. Kaya pinadala na lamang siya pabalik ng bansa. Pagkabalik ni Rodel, lalong lumabas ang katotohanan tungkol kay Charina. Malamig na ang kanyang pakikitungo sa asawa. Para bang nasa ibang mundo na ang kanyang isip at puso. May mga araw na nakakalimutan pa niyang dumalaw at magkasikaso sa asawa na nakaratay sa ospital. Isang matandang kamag-anak nila ang matinding naghinala na may sadyang ginawa kay Charina at sinupa si Rodel upang sirain ang kanilang pagsasama. Upang matigil ng pangunghula at pag-iisip, naglakbay sila patungong Quiapo, Maynila upang kumonsulta sa isang kilala at makapangyarihang manggagamot na matagal na nilang kakilala. Umaasa silang dito malalaman kung sinong nasa likod ng lahat ng paghihirap nila. Sa pamamagitan ng mga ritual at pagbabasa ng mga senyales, lumabas na nakakatakot na katotohanan. Ang may kagagawa ng lahat ay isang taong punong-puno ng inggit at puot kay Rodel. At ang taong iyon ay walang iba kung hindi si Noynoy. Natuklasan din nila ng sumpa at mahikang ipinatong kay Charina ay tinatawag na Sator. Ito ay isang lihim na uri ng engkanto na nagmula sa mga sinaunang aral. At malinaw na si Noynoy ay kabilang sa isang lihim na samahan na tinatawag na Satorian. Mga taong nag-aral ng itim na mahika mula sa mga dayuhan at gumagamit ito para sa sariling kapakinabangan at pagnanasa. Bumalik sila sa Camarines War kasama ang manggagamot upang wakasan na ang lahat ng kasamaan. Nagkaroon ng matinding paghaharap at tunggalian ng kapangyarihan. Sa huli, natalo at napasuko si Noynoy sa harap ng lahat. Pagkatapos sa pangyayaring iyon, bigla na lang siyang naglaho at hindi na muling nakita ng sinuman. Sinasabi ng iba na tumakas siya patungong Maynila. Meron din nagsasabi na napadpad ito sa Bulacan at doon na nagtatago sa takot na maparusahan pa ng higit na kapangyarihan. Nagamot si Rodel at nang magbalik ang kanyang lakas, nakabalik na rin siya sa kanyang trabaho sa New Zealand. Si Charina naman ay unti-unting bumalik na sa dati. Bumalik ang kanyang pagmamahal at pagtingin sa asawa. Kinuwento niya na noong mga panahong iyon, kapag kumakain siya ng mga pagkain dala-dala ni Noynoy, bigla na lamang siyang nakakaramdam ng kakaibang atraksyon
at pagnanasa sa pinsan ng asawa. At kasunod nito ay ang matinding pagkamuhi at pagkayamot kay Rodel. Mga damdaming hindi niya naman talaga nararamdaman nung nasa katinoan siya. Hindi nagtagal, lumapit sa akin ang tiyahin ni Charina. Nais nilang patibayin ng proteksyon ng kanilang pagkasama bago pa man bumalik muli si Rodel sa ibang bansa. Takot silang maulit ang karanasan at baka may ibang tulad ni Noynoy na magtangka na ulit sirain ang kanilang tahanan. Gumawa ko ng masusing pagbabasa at nagsagawa ng isang mahabang ritual. Paglilinis sa katawan at paligid, pagtatatag ng matibay na pananggalang laban sa anumang uri ng mahika, at paggawa ng isang sumpang pagkakaisa, ang tinatawag na pulang sinulid ng pag-ibig. Ito'y upang itali at pagbuklurin ang kanilang damdamin at kapalaran, upang kahit anong distansya, kahit saan man sila magpunta, at kahit sino mang masama ang pagtangkang humadlang, mananatili silang matatag, magkasama, at hindi na muling matitinag ang ng anumang sumpa mula sa lupa man o sa ibayong dagat.